sa pagwawakas ng ating taon, itong taon ito, sapagkat inyong lingkod ay huling tindig na ito sa inyong harapan. Ulitin ko po, magandang umaga po ulit. Yan ang gusto ko madinig, malakas. Sabi nga ron. Tandaan po ninyo mga kapatid, ito na po yung huli kong tindig sa inyong harapan itong taong ito. Kaya sana po, kung lulubin ng Panginoon, sa sunod na taon na tayo, makita-kita tayo. Ibig po yan. Kaya ako'y nagpapaalam na huli sa inyo po, sa araw na ito. Siguro po, dahil sa kabila ng ating bubuting ating bilang, ganun pa man, hindi ito maging hadlang upang hindi tayo magpapatuloy sa ating maging kampanin. Ganito po sa ating kalakaran sa panahon ngayon. May tanong lang po ako sana sa inyo. Naging masaya ba tayong lahat nung nakaraang araw? Malungkot kayo. Walang masaya. Masaya po ba kayo lahat, mga kapatid? Masaya. Mukhang tila bang tulot Mukhang hindi talaga enjoy ang lahat sa inyo Sabi nga ron, ano? Dapat enjoy tayo. Sabi nga ron po. Yan. Sa totoo lang, pag-apak ng 8 buwan ng bawat taon, halos ang buong mundo, halos yata, lalo na ang Pilipinas, naku po, ay naghahanda na. Nakahanda na sila. Pagdating ng tinatawag nating buwan ng bear, sabi nga ron, September, yan, pagtungtong ng September, makakarinig na tayo ng mga ingay, ng mga awiting, sabi nga ron na ay pamasko. Sabi nga ron po, yan, pamasko. So, naghahanda na sila. So, halos sa pag-apak pa lang ng September hanggang December at January, ay yan po napaka-sasaya ng mga tao sa ating obserbasyon. At sa totoo po yun, halos sa buong mundo, ganito po ang naging kalakaran. Yan. So, kung para sa inyo po ay naging masaya kayo, yan. Lubos kaya ang inyong kagalakan, mga kapatid, sa mga nakaraan at sa ating mga inaharap at kasalukuyan. Yan. Sapagkat kung lubos mo, sabi nga gano'n, no? Ay mangyari lamang na pakibuksan po ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng mga taga-Pilipos at sa pagkakaliwat ng aking tangang banal na kasulatan sa Tagalog. Sa aklat ng Pilipos, kabanatang 4, talatang 4, at madalas memoryado natin ito. Sabi nga, no? Yan. Memoryado natin ito noong natatandaan ko pa nang ako ay dumadalo pa lamang at hindi pa ako member ng mga panahon na yun sa pangunguna ni Sister Minda sa Sapang Palay. Yan po, sa mga kabataan ay madalas nila itong memory verse. Ano ang sabi rito? Mga gala kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Kita nyo na ho. Mga galak, sabi nga no, rejoice in the Lord always. And again, rejoice in the Lord. Sabi nga no. So, dapat masaya tayo sa Panginoon. Ano po yan? Hindi yung araw ng ganito, na December lamang tayo nagsasaya. Ay sa totoo po yan, karamihan halos ng mentalidad ng mga tao sa ating bansa o maging sa ibang bansa man, pagdating lamang ng December sila masaya. Okay? Siguro, dahil sa yung iba na may mga anak buhay, yung may mga bonus, may mga 13 month, at yung mga tatanggap na mga regalo, masaya sila. Yan po. Masasaya at halos hindi mapagsidlan ang kanilang kagalakan sa mga panahong ito. Kaya ang ating pong paksain sa umagang ito, mga kapatid, ay may kaugnayan po sa tinatawag nating lubos na kagalakan. Bakit po lubos na kagalakan? Kasi po, baka meron pong kagalakan tayo na hindi lubusan. Ibig sabihin po yan, panandali ang kagalakan lamang ang ating naramdaman. Halimbawa po, panahon lamang ng December tayo nagagalak. Yan. Pag nabigyan tayo ng regalo, doon lamang tayo nagagalak. O kung may mga biyayang natamasa, ay doon lamang tayo po nagagalak.
So, matatawag po nating mga kagalakang pansamantala lamang. Hindi lubusan. Ibig po yan. Hindi lubos. Kaya, bakit po lubos na kagalakan? Pag sinabi po nating lubos na kagalakan, tanda po natin, wala na po tayong ibang hahanapin pa. Kontento na po tayo. Ibig po yun. Kasi, pag sinabi nating lubos, ay nandun na po complete. Yan. Kung may hinahanap pa tayo na iba, bagamat tayo nagagalak, hindi hulubos yung ating kagalakan. Pag lubos ang ating kagalakan, panatag po yung ating sarili. Di po ba? Wala tayong inalala. Walang kabalisahan tayo naramdaman. Bakit? Kasi po lubos ang ating kagalakan. Kung December 25 ang ating pamantayan, ito po yung panahon na tayo lamang magagalak doon sa mga karamihan sa ating mga kababayan. Bagamat hindi tayo nakikisa rito sa mga ganitong sitwasyon. Sapagkat kahapon ay halos punuan ng mga sasakyan, karay-karay po yung kanilang mga anak, at halos mas marami yung mga bata kaysa roon sa mga matatanda. So, ibig sabihin, sa sasakyan, 4 o 5 yung bata, iisa lang po yung nanay na may dala. So, ibig sabihin po yun, napakahirap. Yan, kaya nga sabi ng konduktor na bibiro, libre na lang yung nanay. Yung mga anak na may bayad. Bakit po? Kanong-kanong ito simuli ba yung bata, isa lang ang nanay, isa lang magbabayad. Sulugi, punuan, ibig sabihin po yun. So, ganun po sila, napakarami. At pag-uwi ko naman, punuan na naman. Kahapon, kasi pumasok ako sa opisina po, ako nang tao sa office. Ano po? At maging kanina, pagbarito ko, puno pa rin, ang dami pa rin mga tao. Ibig sabihin po yan. Yan. Saan kaya papatungo to? May mga kilik-kilik, may mga bag sila. Yan. Kung sasamba naman sila, ay alang magdadala ng bag, yung mga traveling bag sa sambahan. Ibig po yan. So, meron sila mga paruunan. At kabahagi pa rin dyan yung kanila kung pagsasaya sa araw na katulad nito. Bagamat tayo ngayon na 26 na po, ay pero naramdaman pa rin po sapagkat may naharap pa tayong 1 ng January sa atin naman bilang pagsalubong ng panibagong taon. Subalit kung nalalaman lamang po ng buong mundo, sana po, na yung kanilang sineselebrate ay hindi pala December 25 na dapat, sabi nga noon, sa paniniwala nilang araw ng pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Kita nyo na, wala tayo kasi mababasa sa tala na banal na kasulatan na December 25 ang pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Bagamat may nababasa na isinilang ang ating Panginoon Kristo, batay po sa tala ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo, kabanatang 2, talatang 1, patuloy hanggang 11. At maging sa aklat ng Lucas, sapagkat 2 aklat o kanulit po lamang ito na aklat na isa po sa mga tumutukoy sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Aklat ng Lucas, kabanatang 2, talatang 1, patuloy po hanggang 6. Nandiyan po na kung paano mapag-aralan po natin at mataman po ninyo pag-aralan kung talagang may December 25 pang tinutukoy dyan na mapapansin po tayo. Yan. Ay sa katunayan, marami pa po mga anggulo na medyo hindi nila maunawaan. Halimbawa, sabi nga ron, si Christ daw nung isinilang, saan ba ika isinilang? Yan, sabi nga ron, no? Sabi nga nila, sa sabsaban. Kita mo na, yun lagi puro sa sabsaban. Pero kung ating research yung banal na kasulatan, parang hindi yata sa sabsaban. Ang ibig sabihin yun, ang sabsaban kasi, tandaan po natin po, sa ating pag-research kasi, yung sabsaban, inuman ng hayop, mga hayop, ano? Yun po ya, parang dulang yung kanila kasi, hindi pa uso kasi yung palangganan ng araw siguro, kaya kahoy po yan.
yari sa kahoy. Ibig po yan. Na yun po ay nilalagyan mapagkain o yung inumin ng hayop at doon po uminom ang hayop. Yari sa kahoy po yan. So, nagkataon marahil na noong time na yun, wala magamit na duyan si Maria na ina ng ating Panginoon Kristo. Kaya naisipan niya na yung dulang na para sa mga hayop na sapsaban, doon niya ginawang duyan, doon niya dinuduyan. Ano po? At nung dumating yung pantas, mga pantas niya pala, ano po? Mga pantas. Yan, isa pa yun. Tandaan po natin, no? Sa ating mga alaala, yan, ilan po ba yung pantas? Yan. Ilan ho ang pantas na ating mababasa sa banal na kasulatan? Ang sabi po nung iba, at maging karamihan, halos yun, marahil sa inyong makaisipan, ganun din, marahil, ano? At maging ako nung time na hindi pa nakapag-research, ano po? Yan, at nakapag-aral tungkol dyan, ay 3 pantas. Di po ba? Ang sabi ko nung nasa pinanggalingan kong panampalataya sa Katolik, ay bagamat tayo sa Kristan nung time na yun, 3 hari, ang sabi nga, no? Pero wala tayo mababasang hari o 3 hari sa Bible. Kahit anong klase nga siguro, ay kulang po. Pero sa lahat ng Bible kung nabasa, wala po yan. 3 hari ang sinasabi, no? Na pinangalanan inangkop nila ito sa mga pangalang alin? Melchor, Melchor, Gaspar, at Baltasar. Yan. At sila naman ay may mga 3 handog. Mera, Gento, at ano pa isa? Nakalimutan ko na. Mera, Gento, Kamanyang. Kita nyo na. Pero hindi nila alam na yung 3 yun ay mga kahulugan kasi yun. May mga kanya-kanyang kahulugan kasi yan. Na hindi basta't ginto inihandog yun. May mga pinapatungkulan na mga kahulugan po kasi yun. Yung simbolikal. Ibig sabihin po yan. Ibig sabihin po. So, hindi nila naintindihan na gano'n nga. So, binigyan nila ng konklusyon dahil 3 yung regalo, yan, ay 3 yung nagbigay. Pansinin po ninyo, pag-aralin nyo mabuti mga kapatid, kung 3 lang nga ba, alisin na natin yung hari. Yan, kasi wala tayong mababasang hari. Yan. Ilagay na lang natin yung pantas, mga pantas. 3 nga ba yung pantas? Kita nyo na. Wala akong nabasang 3 pantas. Wala. Yan. Ang sabi nga, maaring mas higit pa ron sa 3. Marami. Ibig bakit? Mga pantas lang ang nabasa ko. Yan. Sabi nga roon sa, termino roon sa ibang lingwahe, may, wise may. Kita nyo na, mga pantas. Yan, sabi nyo, no? Wise may. Isip po yun. Tandaan po natin, ang may ay plural. Yan na po. Dahil pag singular, man. Kita nyo na. So, doon pa lang, mga pantas. Ang sabi nga, mga pantas. Kaya wala akong nabasang 3. Isip po yun. Bagamat yung 3 ay pwede na rin mabanggit yung terminong mga, pero wala nga tayo nababasang 3 eh. Kaya ano, ang pamantayan lang, ang konklusyon nila dahil doon sa 3 regalo o handog sa ating Panginoon. So isa po yun mga kapatid, ano? Yan. Tandaan po natin, ang ating Panginoon Kristo ay sasabsaban. Kung ating pag-aaralan yung aklat ng Mateo at maging sa aklat ng Lucas, doon sa Mateo 11, hindi sasabsaban. Natagpuan noong mga pantas ang ating Panginoon Kristo noong isinilang. Batay dyan, ang sabi ng ganon, sa bahay. Nasa bahay ho, nasumpungan. Kaya, tanda po natin, no? Maaari nga yung sabsaban kasi doon siya inilagay para ginawang duyan. Yan. Pero pinanganak siya, sabi nga nun, sa bahay. Yan. Kung ating awan, pinanggit ko kanina, no? Mateo chapter 2 verse 11. Nandiyan po yan. So,
Kaya masayang-masaya sila. Pero tandaan po natin na itong mga panahong ito, kung alam lang po sana ng mga tao, ito po'y mga gawaing pagano. Ano ba ang ibig sabihin ng pagano? Yung po yung mga pagano ay walang nalalaman doon sa kanila pong mga sinasamba. Inosente, ibig sabihin po yan. Katulad ng mga taga-Ehipsyo, Egypt, ano po? Tandaan po ninyo, nung kami nag-aaral doon sa MSA, ay napag-aralan namin na mahigit 2,000 Diyos meron sa Ehipto. Tusin mo yan? Mahigit 2,000 Diyos meron sila. Bakit po? Kahit na yung tinatawag na ilog, yung Nile River, Diyos nila. Buhaya, di Diyos nila. Yung ahas, di Diyos nila. Yung vulture, yung ibon, isang uring ibon, na yan ay kumakain ng mga tao, ibig sabihin po yun, yung mga bangkay, ibig sabihin po yun, yan, vulture, ibig sabihin po yun, basta buetre, yan, ibig sabihin po yan, ay di Diyos nila, palaka, at marami pang iba. Ibig sabihin, katakot-takot na Diyos meron sila, pero hindi nila alam kung alin talaga ang totoong Diyos. Yung totoong Diyos hindi nila kilala, yun po yung kanilang kinikilala ng Diyos. So yan po yung mga paganong paniniwala o yung gawain. So ganyan po ang nangyari nito. Pag December 25, bagamat dineclare ito nung mga opisyal noong panahon na yan, na ang December 25, dineclare nila na pista opisyal ito. Walang trabaho, ipagpahinga, sapagkat ang layunin upang mag-celebrate. Yan, kita yung magsaya. Yan, pero sa totoo yan, hindi naman inuutos yan ng ating Panginoong Jesucristo na yung kanyang birthday i-celebrate. Kung totoo, December 25. Bukod pa sa roon, nakakatyak ba tayo na hindi December 25? Ay, nakakalamang mga kapatid na hindi nga December 25. Bakit po? Pansinin po ninyo yung talanang banal na kasulatan sa aking mga tinukoy na talata at pag-aralan po natin mabuti o mataman. Nung isinilang ating Panginoong Kristo, may mga pastol. Gabi, nung maganap. Bakit po gabi? Natityak natin. Paano, Brother Johnny, mo natityak na gabi nga? Kasi may bituin na tumatanglaw para naging guide ng mga pantas para ituro kung saan ang kinaroonan noong Kristo. Yan, noong Mesiyas. Ano po? So, walang bituin na katulad nito. Sige, lumabas po kayo mga kapatid at silipin mo ninyo o tingnan niyo yung kalawakan. Kung may makita kayong bituin. Wala, di po ba? So, sa gabi, karamihang makikita talaga ang bituin, lalo na yung tinatawag na tala. Yan, sa gabi. So, nagpapastol. May mga pastol. Alam nga na nandoon lang ang pastol na wala nang magpapastulan. Kita nyo na. So, dapat po, dahil may pastol, may mga papastulan. Ang ibig sabihin, may mga hayop na pinapastol. Katulad ko, dahil ako'y nakaranas sa pagpapastol. Pagdating ng nagtatrabaho kami sa araw, dahil pagod yung kalbaw, gutom yan sa maghapon, papastulan mo hanggang hating gabi para mabusog. Yan. Para may panibago naman kung bukas ng umaga, pagkatrabaho ay may lakas na naman yung hayop. Ganyan po yun. Yan ang silbo yan. Naranasan mo po yun na ganyan na papastulan mo, pakakainin mo sa gabi, pinapastol mo. So, nandoon yung mga hayop. Ngayon, ilagay natin December 25, yung time na yan. Paano mangyayari yan na December 25 dahil sa lugar ng kinaroonan na yan, taglamig. At hindi lamang taglamig, basta taglamig mga kapatid. Bakit? Nagyiyelo ang kapaligiran. Pati bubong ay kinakapitan ng yelo. Yung mga puno ay kinakapitan ng yelo. At yung kapaligiran na kung maaari may damo na kakainin ng hayop, walang makakain. Bakit? Puro niebe. Puro puti yan.
Ano ibig sabihin po yan? Puro yelo yan. So, ang ibig sabihin, ano kakainin ng hayop? Wala. Hindi makakain. Walang makakain ng hayop. Ay bakit may nagpapastol at may papastulan? Kung wala makakain, maliwanag lamang na hindi December 25 kasi taglamig. Bakit o? October pa lamang ay maaaring nagsisimula na inut-inut na umaakyat yung mga pastol at kanyang pinapasulan doon sa mga kabundukan. Anong purpose? Yan. Upang ikanlong nila sa mga yungib ang kanilang mga inalagaang mga hayop dahil sa tindi ng taglamig. Ganun po yun. Sa ating pag-research, ano po, na ganun pala. So, hindi December 25. Ay, paano natin matatensya kung ano yung panahon talaga dapat ipinanganak ating Kristo Kristo? Ay, hindi nga taglamig yung panahon na yun. Maaaring lagpas ng taglamig. Ay, kailan ho lagpas ng taglamig? Ay, sa ating bansa naramdaman ko sa tutingan, akin na pag-aaralan yan, hindi December 25 ang pinakamalamig. Aywan ko lang kung mali ako sa aking obserbasyon. Pero, January, February, hanggang Marso, malamig. Ang pinakamalamig na tansya ko, nasa pagitan ng January, February. Yan ho ang napakalamig ang aking pakiramdam. Hindi ito December. Aywan ko lang kung sa mga pagpapalit ng mga klima, yan, ay gano'n po. Maging sa Bagyo ay gano'n naramdaman ko. Hindi porke December pala, ay talagang lamig doon Yan. Ay naranasan ko kasi nung umakyat ng mga January, ay mas matindi. Hindi ko makita yung dinadaanan namin Yan. Ay samantalang umakyat ako noong nakaraan lang Yan. Dapat malamig na malamig dahil December na. Yan. Nung nakarang halos linggo lang, Yan. Ay hindi ko inaasahan na gano'n nga kung ibig sabihin na hindi pala gaano malamig. At ang mga kapag ibig sabihin ko yan ay parang wala. May oras lang. Halimbawa pagdating ng alas 2, doon pa lang halos lumalatag isa-isa yung inot-inot yung mga fog na ito. O sige po, nandiyan na po, iiwan ko na po sa inyong kaisipan, tandaan po natin, hindi December 25. At isinaselebrate nilang itong December 25, hindi ito talaga birthday ng ating Panginoon Kristo, kundi si Nimrod. Yan, si Nimrod ang may birthday niya Yan. So, kung ating kagalakan, sabi ng ganon, ay hindi lubos, sabi ng ganon, sapagkat panandalian lamang. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, ay mayroon siyang lihim sa kanyang lubusang kagalakan. Babasahin po natin mga kapatid kung ano po yung sekreto o lihim ni Apostol Pablo. Bakit siya po naging lubos ang kanyang kagalakan? Dito po sa Pilipos, kabanatang 4, talatang 12. Pakisundan po ninyo mga kapatid at ganito po sa pagkakaliwat sa kanyang sulat. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, ay natutunan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Kita nyo na? Yung naging sekreto pala ni Apostol Pablo, bagamat sabi nga nahirapan siya, nagutuman, sabi nga nun, pero yung kagalakan niya ay lubos. Yan. Bakit? Saan ba naging lubos? Sapagkat sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, sabi nga, naging lubos ang kanyang kagalakan. Kaya ibalikan po natin yung kaninang ating teksto, Filipos chapter 4 verse 4. Sabi nga no? Yan. Ano sabi? Yan. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Mga galak kayong lagi. Lagi to, always. Hindi ngayon, hindi mamaya, o bukas lang, o maring sa New Year, tayo magalak. Yan. Lagi-lagi, pag tayo'y nasa Panginoon, dapat mga kapatid, lagi tayong magalak. Umasaya, ibig po yan. Kaya, kung makaranas tayo ng hinagpis, kagutuman, kasalatan, sabi nga nun, dahil nagsasalat ka, hindi ka na maging happy. Yan. O hindi ka na nagagalak sa Panginoon.
Yan, dapat tanggapin natin ito. Ibig yan, maggalak pa rin tayo sa Panginoon. So, yan po. Bagamat si Apostol Pablo ay nahirapan, sabi nga, siya pala yung sekreto niya ay unang-una, kaya naging lubusan ng kanyang kagalakan, marunong kasi siyang magpakumbaba. Yan. Mapagpakumbaba. Yan, isip ko. Yan. At siya rin, nagagalak siya sa kabila ng sabi niya, nagagalak din siya kung sa kasaganaan, nagagalak din. Natural po. Sagana Di po ba? Yan. Paano po ang problema? Magagalak ka ba kung sakasakaling ikaw ay sa kasalatan? Magagalak. Sabi nga Apostol Pablo, nagagalak pa rin siya. Baka tayo hindi nagagalak. Sabi nga ron. Yan. So, kinakailangan magagalak tayo. Lagi. Sabi nga ron, no? Lagi. Always. Sabi nga ron, no? Yan. Hindi yung kung kailan tayo nagtatamasa, doon lamang tayo magagalak. Tandaan po natin, marami sa ating panahon ngayon na nagtatamasa, nagagalak sila. Pero yung kagalakan nila, panandalian lamang. Panandalian lamang, mga kapatid, ang kanilang nadaramang mga kagalakan. At bukod sa roon, sila po'y laging balisa. Kita nyo na, ang sabi nga ni sa Pilipos, chapter 4, verse 6. Ito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kita nyo na? Sabi ang ganon, huwag tayong mabalisa. Yan, laging ilalapit natin ito sa Panginoon, yung mga ating mga kabalisahan, ibibigay natin sa Panginoon upang ito po'y mapalitan ng kagalakan. Sabi nga, kagalakan. Yan. Pag hindi po natin, sabi nga ron, hindi tayo nagpakumbaba, sabi nga ron, hindi natin matatamo, mga kapatid, ang kagalakang, lubusang kagalakang ito. At ano pa? Sabi nga roon sa Pilipos chapter 3 verse 18. Ganito naman po, sabi nga, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas sa akin sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kita nyo na? Marami ho sa ating mga panahon yan na ganito po ang naging dahilan. Na kunyari, talagang nasa Panginoon siya. At kung tutusin, mas matindi yung kanilang mga ginagampanan kaysa sa ating kung tutusin. At iniisip natin, mga sila yata yung mga totoo. Dahil sa nakikita natin, ay naku po, talagang marundog yung kanila pong mga, kung isipin natin, marundog yung kanilang paghahangad talagang makapaglingkod sa Panginoon. Pero sabi nga, hindi pala, sabi nga ron. Bakit? Sila pala yung mga pag-iyak, sabi nga ganon, ng mga kaaway, sabi nga ganon, ito po yung mga kaaway, sabi nga ganon, ng krus ng ating Panginoon. Ituloy po natin sa 19, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay sa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kita nyo na? Pangsanglibutan lang ang kanila pong mga hangarin. At ang kanilang mga mithiin. At ang kagalakan nila na natatamo, dito lang. Dito lang. Pangdaigdig lamang o sa libutan ito o makamundong sabi ng kagalakan. Yan. Subalit tayo po, ang kagalakan nating minimithi ay yung sa itaas. Kaya tayo po, futuristic yung ating pong pananaw. Hindi po ito pangkasalukuyan, panghinaharap po. Bakit po tayo nandito upang nagpapakahirap? Sabi nga ron, upang po tayo'y maggantimpalaan sa hinaharap. Upang ang kagalakang lubusan, sabi nga ron, ay ating pong makamtan.
Kaya sabi nga ron, sa Pilipos chapter 3, verse 7-8. Before yan, ito po. Romans na pala, chapter 12, verse 12. Yan. Kung saan dapat tayong mga lingkod na dapat po ay maging magalakid. Sabi nga rito, pakisundan po mga kapatid, magalak kayo sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin. Kaliwanag po mga kapatid, ano sabi niya? Saan daw dapat tayong mga gagalak sa pag-asa? Yan. Umaasa tayo, sabing gano'n, ng kagalakang itong makakamay natin sa inaharap, sabing gano'n, ay ating makakamtan. At ano ba? Kinakailangan, sabi nga gano'n, maging maitiisin tayo. May pagtitiis. Yan. Walang bagay na hindi sa pagtitiis. Yan, ano? Dito nga pala, mababanggit ko nga pala, yung itong pagtitiis. Yan po. Yan. Kasi noong isang araw lamang, medyo nagkakapingkian kami ng paliwanagan ng aking may bahay. Ano po? Yan. Hinahanap na naman yung ating 13 month. Kasi binigay ko sa kanya, ibig sabihin, ay nakakalamang nyo sa akin. Yan. Ay inubos mo na naman ika. Sabi nga ron, sa pamamahagi. Ibig sabihin nga ron. Yan. Sabi ko, wala nang matitira. Sabi gano'n, walang matitira. Sabi gano'n. Sabi ko inulit-ulit ko na naman kako. Sabi ko, hindi ko ba lubos na unawaan? Matagal na ako'y ganito. Ito yung kagalakan ko. Sabi ko gano'n. Kagalakan ko Yan. Ang sabi ko, tinitiis ko ang lahat. Sabi ko gano'n, no? Pagdating ng araw na katulad nito, New Year, sabi gano'n, ako'y naglalaan sa mga walang-wala. Yan, hindi sa kapatid lamang, maging doon sa ating kababayang walang-wala. Sapagkat sinusolve po natin yung talagang wala at yung ating abutan kahit barya lamang. Sa totoo yan, hindi nasusukat doon sa laki ulit Excuse me lang po emotional tayo Ang pagbibigay mga kapatid, hindi na kukuha ito sa laki o sa liit man, yung nasa puso. Sabi ko sa may bahay ko, araw-araw kasama niyo ko. Lahat ng akin sa inyo. Pasensya na po kayo mga kapatid medyo naantala tayo. Medyo na po. Tingnan ba po? Taon-taon kasi mga kapatid, gawain ko to. Parang naging panata ko na sa buhay. Ang makatulong sa ating kapwa.
kahit sa maliit na paraan. Kung minsan hindi ako maunawaan, yung mas malapit sa akin. Katulad ng mga alagad ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon sa Kristo, yung mga malapit sa Kanya, hindi mo unawaan. Ang material na bagay, di ko kailangan. Sapagkat sagana ako nito. Maraming niyong bibigay sa akin. At higit sa lahat, ang Panginoon natin. Siya ang nagpupuno, o kapatid. Minga ko na pamanin mga kapatid ha, pang medyo nadala ko ng aking sibuyo ng aking damdamin. Emosyonal lang ito. Yan. At ito po ating nangyayari ang mga ganito na hindi natin masabi. Tayo kasi ako kahit nawala ako, masaya ako. Kasi kapiling ko ang Panginoon. Hindi ba ako kayo nagpapasalamat na kasama niyo ko? Malaki ng pasalamat yung buhay ko. Kasama niyo ko. May karamdaman ako. Hindi niyo mahalata na may karamdaman ako. Kasi masayahin akong tao. Hindi ko inintindi yung karamdaman ko. 2 times na akong nabagsak, mga kapatid, mild stroke. Ang unang naapektuhan ay ang kanan ko. Hindi ko naintindihan. Hinihila ko yan, nagtatrabaho ako. Bilang practice ko po yan, nilalakad ko yung dapat ko hindi lakarin. Dapat isasakay ko. Bakit? May maitabi ako. Para pagdating ng araw na tulad nito, kita nyo na, ang pitaka ko na po impis na. Bakit? Lahat na nakaipit ko na rito, nirelease ko na. Yan po, nirelease ko na. Yan po yung parang senaryo ng aking buhay. Kaya yung tinatawag nitong sakripisyo. May pagbibigay tayo, may sakripisyo. Kasi kung walang sakripisyo, hindi matatawag natin may pag-ibig tayo. Bakit? Walang sakripisyo eh. So mga kapatid, ang mahalaga yung may sakripisyo. Ano man kaliit ito o kalaki, kung may kakibat na sakripisyo ito, yun ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Ako'y nagsasakripisyo, ibig sabihin nga, pawis, ibig sabihin ko yan, itinatabi ko yan. Parang wala akong pera, bagamat ang pitaka ko ay namumutik-tik yan, wala akong pera. Ang mga kasamahan ko o mga tauhan ko, pag walang-wala, ibig sabihin yan, dumudukot ako doon. Pag maalala nila, papalitan nila. Kung hindi maalala, maging honest na kayo, sabi ko gano'n. Nagugulat na lang ako, may nagpabalik. Doon ako dumudukot. Kapatid. So, ibig sabihin ko yan, dito sa ating mensahe nga sa mga kapatid, sabi nga gano'n, yung maging matiisin. Doon sabi nga sa binabanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 12, sabi nga gano'n, mapag matiisin tayo, maging sa kapaghatian.
magalak tayo. Kaya ako yung was out, ibig sabihin ang bulsa ko. Pero masaya ako. Bakit? Nakatulong tayo sa kapwa, nakapagpasaya tayo, nakagalak tayo ng ating kapwa. Kahit na sa kapiraso lamang o kakunting bagay, napasaya natin sila. Ako hindi ko kinakailangan ang material na bagay na yan. Kasi kumikita din ako eh. Kumakain ako. Kaya kung ako'y taong materialistic lang, ibig ko yan, ay hindi ganito siguro maging buhay ko rin. Yan. Kaya hindi ako yayaman sa material na bagay. Kasi lang yung bahay ko, giray-giray pa rin. Yan. Ay mahalaga, hindi ako natutuluan. Ang haligi ko, papasilan ninyo kung hindi tagilid. Yan. Ay pagka medyo matangkad ka, mauupog ka doon sa tagiliran ng bahay ko. Yan. Pasalamat tayo eh. Buhay tayo. Yun ang pangaral ko sa aking mga mahal sa buhay. Kasama ninyo ako araw-araw. Ang akin ay sa inyo. Yan. Hindi pa ba niyo ako lubos maunawaan? Yan. Yung ating kapwa, minsan sa isang taon lamang, natin mabigyan ng kasiyahan. Yan. Maligaya ako. Sana maunawaan niyo ako. Ito yung aking kaligayahan. Yan. So mga kapatid, sana, hindi ko ibig sabihin na ganun din ang gawin ninyo. Pero ito talaga yung simbolo o yung ating gawain bilang isang lingkod ng Panginoon. Ipadama natin sa mga kapwa natin na tayo po may malasakit din, may pag-ibig tayo sa kanila. Hindi lamang sa mga kapatid. Yan, ano po? Ipadama natin ito sa kanila. Yan. Hindi doon sa mga mamahaling ipagkakaloob natin o malalaki na mga halaga. Ang mahalaga, naalala natin sila. Yan. Ganun din sabi nga gano'n. Sabi nga ni Apostol Pablo sa paglilingkod niya sa ating Panginoon, doon sa Pilipos, balikan pa rin po natin ang ating teksto. Sa Pilipos chapter 3 verse 7 to 8. Ang sabi ni Apostol Pablo, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakakilala kay Kristo, Hesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Luging-lugi tayo kung tutuusin, parang ganun ko yan. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo ay hindi ito nagiging lugi kung ang sabi nga alang-alang sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat sabi nga bilang lingkod ng ating Panginoon ay sabi nga ganun talaga ang ating lagay o kalagayan. Para pa tayo nga titingnan talagang kaaba-aba tayo pero kapuri-puri tayo sa Panginoon. Yan. Kung minsan hindi talaga tayo maintindihan nung mas malalapit sa atin, tandaan po natin, hindi tayo nag-iisa niyan. Ang ating Panginoon Kristo mismo, hindi siya maintindihan nung kanyang malalapit sa kanyang buhay. Yung kanyang mga kababayan, hindi siya lubos maunawaan. At hindi lamang yan, ang buong daigdig maraming hindi makaunawa sa layunin ng ating Panginoon Kristo. Hindi siya maintindihan. Maraming hindi nakakaunawa sa gustong mangyari ng ating Panginoon. Sana mga kapatid, tayo ay makaunawa sa ating mga kalagayan sa ating pong buhay. Inuulit ko sa ating pagtatapos mga kapatid, bago tayo mapalakot pa kung saan-saan, humihingi ako ng pumanin kung bakit po tayo naging emosyonal lamang. Medyo hindi naging kasi ang aking may bahay na hindi ako lubos na maunawaan sa mga puntong ito. Yan na po. Yan. Yung mga material na bagay, sabi nga noon, hindi po kailangan ito.
lubos na kagalakan ang kinakailangan natin mga kapatid. Hindi ito panandalian. Yan. Sapagkat kung panandalian, masayang-masaya tayo ngayon. Baka mamaya mo, sa sobra mong katuwaan, nanigas ka na. Tapos ka na rin. Papaano ka na? Yung pinagandaan mong kasiyahan, ibig sabihin mo yan, mayroon kang paruunan na dapat higit nating pinagandaanan. Sapagkat doon, walang humpay, walang katapusang kasiyahan. At doon, hindi pa sa kasiyahan, mga kapatid, sabi nga, pinapangako ng ating Panginoon Kristo, bilang kantimpala sa bawat isa sa atin, lubos na kagalakan. Lubos na kagalakan. Inuulit ko po, pag sinabi po natin lubos na kagalakan, wala na tayong hahanapin pa. Wala na tayong dapat idagdag doon. Wala na po tayong kinakailangan, sabi nga no, may kulang. Sapagkat sabi nga, ito po'y kumpleto na. Yan. At bukod sa roon, panatag yung ating mga sarili. Wala tayong dapat naalalahanin. Wala tayong kabalisahan. Kaya yung mga tinatamasa natin sa ating buhay na ito, sandali lang ito mga kapatid. Panandalian lang yan. Yan. Kung tayo po'y nabusog, tandaan po natin, pag tayo kakain ngayon, tandaan mo, magugutom na naman tayo. Ang kasunod ng kabusugan, kagutuman. Kumain ka, mabusog ka, gutom naman muli. Pero yung pinapangakong kabusugan ng ating Panginoon, hindi na po tayo pinakailangan kumain pa. Busog, sabi tayo, ng kagalakan. Sa ano pa, sabi nga nun, hindi yung material na bagay ang ating hangarin. Sabi nga nun, na huwag sabi nga nun kanina sa aklat ng sabi nga nun, talata kanina ating binanggit kanina, no? Nasabi nga kanilang mga tiyan, ito po yung mga dinidiyos nila. Yan ano po? Yan. Kasi maraming nagsisilakan ng ganito, no? Yan. Doon sa Filipos chapter 3 verse 18, isa po yan. At 19, pakunin po yan, ano? Na ang karabihan sa atin sa daigdig nito, puro ito. Yan. Itong katawang ito lagi. Yan ano po. Ito yung kanilang laging inaalagaan. Yan ano po. Puro ito. Kasiyahan ito, na katawan na ito. Pero yung sa loob nito, na katawan, maaaring napabayaan. Ang ganda-ganda ng katawan, ano? Ang kisig-kisig nitong panlabas na katawan nito. Yan ano? At mutso-mutso. Ang taba-taba. Ibig sabihin po yan. Pero, kabaliktaran mga kapatid, nung katawan na sa loob ba na dito? Bakit? Naku, malnuris na yung nasa loob nitong katawan na ito. Tandaan po natin mga kapatid na binabanggit sa banal na kasulatan sa 2 Thessalonians, kung hindi ako nagkakamali, ating pong hawiin muli para ating pong mapapatunayan kung ilan pong katawang mayroon tayo sa ating katauhan ito upang sa paglilinaw po. 2 Thessalonians chapter 5. Hindi ko nagkakamali ha. Chapter 5. Thessalonians pala. Imuti pala itong ating mga anak. 2 Thessalonians chapter First Thessalonians brother 23. Oh. Kung ilan ho ang binabanggit dito mga kapatid. Tanda po, unang taga Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ano sabi rito sa pagkakaliwat? At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan po na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. May tatlong katawan pa ng binabanggit dito mga kapatid. Yan po. Yan. So, ang inaalagaan ng nating katawan ay yung nakikita natin mga kapatid. Ito yung ating binubusog, ginibihisan. Lahat na pinapaganda natin ito. Pero sa kabila nitong katawang ito, sa loob nito, napabayaan na natin. At nagiging malnuris na. Bakit? Hindi natin pinapakain. Hindi natin nalagaan.
hindi natin nalala ito, na higit sa lahat pala, ito ang pinakamahalaga dapat. Ay pero, mas pinangunahan natin at mas lalong prioridad itong labas na ito, na hindi natin alam, mga kapatid, ito pala'y magugulok lang at may katapusan ito. Pero sa loob nito, ang walang katapusan, hindi natin pinaghandaan. Naging malnourished na. Hindi kasi natin pinapakain ng pagkain espiritual. Yan po ang pagkain niya, nung katawang ito. Yan. So, ibig sabihin po yan, napabayaan natin mga kapatid. Dapat pangunahin ito. Kaya, anuman ay nakakasagabal sa atin, sa buhay natin, bilang paglilingkod sa Panginoon, pangunahin dapat natin pagkukulan ang kalagayang espiritual sa Panginoon. Sana po mga kapatid, ang ating pong mensahe sa araw na ito ay sabi ni Apostol Pablo doon sa 3:7-8, sabi niya, inaari niyang kalugihan ang lahat. Parang lugi siya. Parang naman. Bakit po? Sapagkat doon nakaraan kasing before, tinawag siya ng ating Panginoon Hesus Kristo bilang lingkod niya, ay maganda yung kanyang kalagayan sa buhay. Nagtatamasa siya at hindi siya nahihirapan. Hindi niya sa buong buhay niya, hindi niya naranasang magutuman. Hindi niya naranasang magkaranas ng ginaw doon sa dagat sa pagbabarot pa rito. Ibig sabihin sa kanyang paglalakbay, hagupit, bilangguan, hindi niya naranasan yan. Noong before na tinawag siya ng ating Panginoon. Pero nung tinawag ng ating Panginoon, naku po, nandiyan na po, na katakot-takot, na hirap, at pagtitiis ang kanya pong inabot. Luging-lugi siya kung tutuusin. Pero hindi niya inisip itong kalugihan. Bakit? Sabi nga ganoon, sapagkat alang-alang sa pangalan ng ating Hesus Kristo. Kita niyo na? So, maliwanag mga kapatid na ang mga bagay na ito, sabi nga ganoon, anuman sabi nga, ang katawan natin ito, sabi nga ganoon, may katapusan ito. So, yan po mga kapatid, na sana po nabuhay o yung nanariwa sa ating mga kaisipan, ang ating mga kaluluwa dapat, sabi nga ron, sa loob ng ating katawang ito, ay sana po busugin naman ninyo mga kapatid. Hindi lamang araw na katulad nito. Yan ano po. Kundi, kung maaari, sabi ni Apostol Pablo, sabi nga, mga galak kayo. Araw-araw, sabi niya, always, lagi. Pag sinabi bang always, meron bang panyan na yung pagitan? Wala po eh. Lagi. So, walang dito, no? Walang pagitan. So, sa ating konklusyon, mga kapatid, ang lubos ng kagalakan ay kasaganaan. Yan, kasaganaan. Hindi ng buhay nito, ha? Yan. Kundi sa Panginoon. Yun po yung lubos ng kagalakan. Maring, tayo po walang-wala, pero masaya ka pa rin. Bakit? Kasama mo ang Panginoon eh. Dapat masaya tayo. Yan. Huwag tayong, sabi nga gano'n huwag tayong maging malungkutin. Ano pa? Sabi nga ron sa Pilipos 4:4, mga galak kayong lagi. Inuulit ko, sabi nga ron, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Sana po mga kapatid, mga kaibigan, ang ating mensahe nakapagising ng ating pong damdamin o ating pong kaluluwa, at sana naman po ay inyo pong naunawaan ang ating pong mga naging pag-aaral. At sana po ay inyo pong maingatan. At sabi ganoon, dapat nating gawin. At sabi ganoon, masiyahan tayo, magagalak tayo, lagi-lagi. Maraming salamat.